Ito ay bilog na sa English ay tinatawag na circle. Ang haba o length ng isang circle ay tinatawag na circumference. Ang width naman o lapad ng isang circle ay tinatawag na diameter. Nadiskubre ng mga mathematician dati na kapag dinivide mo ang circumference at ang diameter ng isang circle ay nagre-resulta sa isang fixed na value na 3.14, 15, 92, 6, and so on, kung saan ito ay walang katapusang decimal na tinatawag na irrational number. At ito ay hindi nagbabago gaano man kaliit o kalaki ang isang circle. Para mas mapadali ang pagsulat ng ratio ng circumference at diameter, ginamitan nila ito ng symbol ng Greek letter na pi. Kung i-cross multiply natin ang pi at ang diameter, ay makukuha natin ang formula ng circumference ng isang circle na diameter times pi. Kapag hinati mo ang diameter, ay magkakaroon ka ng dalawang tinatawag na radius. So, pwede nating palitan ang diameter ng dalawang radius. Kapag i-rearrange mo naman ito, ay magiging 2 times pi times radius, or in short, 2 pi r. At ito ang formula ng pagkuha ng circumference ng isang circle. Ngayon, pumunta naman tayo sa area ng circle. Ang formula ng area ng circle ay pi r squared. Pero, bakit nga ba pi r squared? Hatiin natin ang circle into 8 slices na parang pizza. Tapos kunin natin yung isang slice at ipwesto para maging straight. Kumuha ulit tayo at idugtong sa naunang slice. Ulitin natin ito hanggang sa mailipat ang lahat ng slices. Ngayon, kung titingnan mo, ito ay bumuo ng panibagong shape. Ito ay tinatawag na parallelogram. Ang formula ng area ng parallelogram ay base times height. So ano nga ba ang length ng base at height
nitong nabuo nating shape. Ang length na galing sa center hanggang sa circle ay 1 radius. At ito ay ang length ng slices natin. So ang length ng height ay 1 radius or r. Para sa base naman, hahatiin muna natin ang nabuong shape para mas madaling maintindihan. Ito ang length ng base. At ito ay kalahati lang ng buong circumference. Dahil ang isang kalahati ay nasa itaas naman. At alam na natin na ang circumference ay 2 pi r. Pwede nating i-cancel ang 2 para mas simpleng tingnan. At ito ang base ng ating shape na may length na pi times r. Ngayon ay papalitan na natin ang ating base at height sa formula. Ang base ay pi r. Ang height naman ay r. So ang pi times r ay pi r squared. At ito ay ang formula ng area ng nabuo nating shape na nanggaling sa circle. Kaya, ang area ng circle ay pi r squared. Salamat sa panonood at kung sa tingin nyo ay may natutunan kayo sa videong ito, ay pwede nyo akong matulungan na ma-develop ang simpleng channel na ito by clicking the subscribe button.